Kaya po tayo dito ay kumikilos, tayo po ay sumasamba, dahil tayo po ay naniniwala na kung saan kailangan natin magpatuloy sa paglilingkod dahil tayo may mga takot sa Panginoon. A character that works for God. Hagay po, ginising ang Panginoon ng Espiritu, napakahaba po nito. Unang Corinthians, sinabi po, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo, huwag magpatinag, at laging maging masigasig sa gawain ng Panginoon. Sapagkat alam ninyo, ang inyong paggawa para sa Panginoon ay hindi masasayang. Sa bagay totoo po yan, na kung saan, maraming nanlalamig. Hindi natin masasabi yung mga nanlalamig po. Bakit sila nanlalamig? Hindi natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan sa buhay ng bawat kapatid na nanlamig. Hindi natin po alam kung ano yung inayawan nila. Meron pong ganun eh. Meron po akong dating kapatid na dating sumasamba at ngayon ay nasa CCF. Okay po. At nalulungkot po ako, siyempre kahit pa paano, na sama-sama kami nagsimula, pero okay. Ang nakakalungkot lamang po kasi makikita mo na iba na ang paraan ng pamumuhay. Kung sila ay kasama natin dito at sila ngayon na nabubuhay doon. Wala naman pong masama kung sila, huwag lang silang mawalan ng pananampalataya. Ang nalulungkot lamang po ako kapag nakikita ko po na ang kanilang mga gawain ay hindi po naaayon sa itinakda at itinuturo ng kasulatan. Sa kanila, okay lang. Okay lang na hindi sumamba, basta't magbigay ka ng offerings mo. Dahil sa ganitong bagay daw sila ay parang pinapakitang sila ay paraan ng pagliligtas ay dahil sa kanilang good deeds. Hindi na po sa ganon. Marami pong mga, sa ngayon, mga ating politicians, makikita po ninyo yan. Okay? Na bago magbigay ng tulong, kailangan may camera. At kailangan maibalita sila. Dadagdagan po nilang tulong. Tayo po ay hindi nadyaryo man lang yata, simula't simula. Dahil hindi tayo nakikita nagdivisyon. Wala tayong mission po nung ginagawa. Hindi kagaya ng ilang mga born again dyan, may mga medical mission, dental mission. Gustuhin man po natin. Yun na naman ang puso natin, makapaglingkod eh. Makita ng tao. Pero ang nakalulungkot, wala po tayong kapasidad. Sino ba doktor dito? Ako po doktor, pero hindi po ako doktor ng academic doctor ako. Hindi po ako marunong magbunot o mag-ano. Academic doctor, iba po yun. Sino ba dito ang nasa profession ng medical? Wala po. Kasi napakaliit ng ating sambahayan. Pero hindi lang po sa gano'n nakikita yung ating gawa. Maaaring magkaroon tayo ng maliit na mga objectives. Ganun, halimbawa po, sa pamilya. Yung kapatid mo na hindi sumasamba, ikaw na kapatid, paalalahanan mo siya. Yung mga kakilala, yung mga kapatiran, na kung saan ay dati yung ka-vibes at hindi sumasamba. Isang bahagi po yan ang na kung saan ay pwede natin silang i-remind sa isang simpleng paraan. Dahil si Sister Daisy, ala yata tinuturuan ngayon, manat, wala yung mga chikiting din pala. Doon po. Isang paraan po yan ng paglilingkod. Yung ating kabataan,
Pagka nagsiserve, that works for God. Pagpapaawit, paglilinis dito po, yan po ay isang bagay. Maliit man, hindi man nakasulat sa banal na kasulatan, pero yun po ay bahagi ng gawain natin ng paglilingkod sa Panginoon. Kung may pera ka, sige, paayos mo, tulungan paayos. Iba-iba po yung paraan natin. Lahat po yan ay nakasulat sa harapan ng Panginoon. Pero huwag tayo pong panghinaan. Kailangan nating maging matatag sa ating mga gawain. Minsan nakakalungkot po kasi na kung saan, pag po nating ikatiwala sa isa lang, ang ikaaayos ng ating panambahan. Sa Hagay po, pinakita at tinuturo na kung saan ay ano ba ang magiging, binigyan tayo ng warning po. Kung mali ang ating mga priority sa ating mga buhay. Naghasik kayo ng marami, ngunit kaunti ang inang. Kumakain kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Nagbibihis kayo, ngunit hindi pa rin maiinitan. At ang sahod ninyo ay parang inilalagay sa butas ng suko. Sa Bagong Tipan po, sa Mark 8:36. Dito po sinabi, sapagkat ano ang mapapala ng tao kung makamtan niya ang buong mundo, ngunit napapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Ito po ay isang paalala sa bawat isa sa atin na kung pipiliin natin ang maling prioridad sa ating mga buhay, kung wala kang kasiyahan sa maling priority natin, mapapasayo ang buong mundo, ngunit mapapahamak naman ang kaluluwa mo. Nung nabasa ko po ito, sabi ko nga po bakit sa Pilipinas lamang maraming mga politicians? Puro politicians ang yumayaman. Tanong ko nga, pag kaya sila namatay, anong gagawin nila sa kayamanan nila? At meron kaya silang kwarto sa langit? Kasi hindi naman sila yayaman ng ganun kung hindi talaga po sila nag-ubos ng panahon para makuha nila yung mga kayamanan na yun. Abay, syempre, mag-i-invest din sila ng time, effort, puhunan para yumaman hanggang tumayaman sila. Lalo nawawalan ng panahon sa Panginoon yan Nagiging priority nila yung mga worldly activities nila Nawawalan sila ng takot sa Panginoon, pero yun ang kanilang priority. Ang tanong lang po, pagdating sa langit, ano kaya ang kanilang? Saan kaya sila nakapwesto? Sa unahan tayo ba o sa likuran na? Tayo kaya po, ano ba ang ating mga priorities sa ating buhay? Lagi po natin tatandaan ang lahat ng material, ang pinakamahalagang buhay sa buhay natin na hindi ang material po. Hindi po yung mga tinatamasan niya, lahat yan iiwan po natin. Ang importante po sa buhay natin ay kung paano natin makukuha ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kung paano tayo magkakaroon ng tamang relasyon sa ating Panginoon. Maski sabihin niyo pa, ibigay po sa inyo yung pinakamagagandang lahat ng bagay na yan, makakaramdam kayo ng emptiness. Sabi nga po dito, there are consequences for disobeying our God. Pero kung tayo ay nasa Panginoon, God provides an inspiration, strength, and resources for those who obey Him. Kaya sa araw na po nito, kung saan, bilang konklusyon na nais kong ibigay, sana po ay maging prioridad natin